tatalakayin natin ang buhay ni Padre Florentino. Si Padre Florentino ay isang paring Indio na naging amain ni Isagani. Siya ay naging ganap na pari noong siya ay 25 anyos. Bagamat ang kaniyang propesyon ay pagiging kleriko, kailanman ay hindi niya pinangarap ito. Isa siyang tahimik na pari na minsan lang kung magsalita. Kumpara sa iba pa, siya ay hindi mahilig makipaghalubilo sa ibang tao. Mapagkumbaba siya at hindi mapagmalaki, at si Padre Florentino ay walang bisyo. Malungkot ang buhay ni Padre Florentino. Siya ay naging pari ng dahil lamang sa kagustuhan ng kanyang ina. Na siya ay naging ganap ng pari at nalaman ito noon ng kanyang katipan, dali-dali itong nag-asawa ng kung sino na lamang, sa kadailanang hindi nito matanggap ang pagpapari ng kanyang kasintahan. Dahil sa pangyayaring iyon, unti-unting namatay ang tuwa sa puso ni Padre Florentino. Naging malungkutin siya at ang kanyang pagkatao ay nawala ng silbi. Naiwang malungkot si Padre Florentino dahil sa pag-alis ng kanyang kaibigan na si Don Tiburcio. Si Don Tiburcio ay umalis upang magtago dahil sa pagkakala siya ang darating sa gabing iyon. Umagang araw na iyon ay nakatanggap ng telegrama si Padre Florentino galing sa teniente ng Guardia Civil. Dahil sa hindi masyadong malinaw na nakalahad sa telegrama ay nakala ni Don Tiburcio na siya ang tinutukoy bagamat si Simon ang nabanggit. 2 araw na ang nakaraan nang sugatang dumating si Simon sa bayan ni Padre Florentino. Sapagkat di pa nakakatanggap ng balita ang pari ay inakala nitong may nagiganti na kay Simon dahil wala na ang kapitan general. Naitanong din ng pari sa kaniyang sarili kung ano ang sanhi ng mga sugat nito. Mas lalo pang naginala ang pari na tumakas na si Simon sa mga sibil na umuusig sa kanya nang matanggap nito ang sulat, at dahil ayaw ni Simon na magpadala sa ospital upang doon magpagaling. Iniisip ni Padre Florentino ang ibig sabihin ng pakutyang ngiti ni Simon nang malaman nito ang laman ng telegrama. At sa 8 ng gabi darating ang mga darakip. Nilimot ng pari ang di pagpansin noon ni Simon sa pakiusap nitong tulong upang mapalaya si Isagani, maging ang ginawa ni Simon upang mapadali ang pagpapakasal ni Juanito Pelaez at Paulita Gomez na lubos ng dinamdam ni Isagani ay nilimot niya din. Pumasok ang pari sa silid ni Simon. Hindi na maaninag ang pangutyang mukha nito. Natuklasan ng pari nang minom si Simon ng lason at tiniis lamang niya ang sakit na dulot nito. Nagtangka pa itong humanap ng lunas, ngunit nakiusap na lang na huwag nang mag-aksaya ng panahon, at dahil ayaw niyang mahuli siya ng mga sibil na buhay. Sinabi ni Simon na mayroon siyang lihim na ipagtatapat. Naupo ang pari malapit sa ulunan ni Simon at nakinig ng salaysay ni Simon. 13 taong namalagi si Simon sa Europa. Bumalik ito sa Pilipinas, dala-dala ang bagong pag-asa. Handa na niyang patawarin ang lahat na nagkasala sa kanya at umuwi siya para pakasalan si Maria Clara. Ngunit dahil sa isang kaguluhang nilikha ng kanyang kaaway, ay nawala ang lahat sa kanya. Nailigtas lamang siya sa kanyang kamatayan sa tulong ng isang kaibigan. Nagmula noon ay sinumpa ni Simon na siya ay maghihiganti. Sumali siya sa magsikan sa Cuba at dito niya nakilala ang general na nooy komedyante pa lamang. Naging magkaibigan si Simon at ang general. Gamit ang salapi ni Simon ay naging kapitan general ang kaibigan. Napaparito niya at nagamit bilang kasangkapan sa paghiganti. Gabi na nang matapos ang pagtatapat ni Simon. Sinabi ni Padre Florentino na papatawarin siya ng Diyos ang lahat ng tao ay nagkakasala at sapat na ang mga hirap at pagtitiis ni Simon upang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Ayon sa pari, hindi hinayaan ng Diyos na mangyari ang plano ni Simon dahil muli ang kanyang naging pamamaraan
Dagdag pa nito, nararapat lang na magtiis ang mga matatapat at mababait upang makilala at lumaganap ang mga adhikain nito. Sinagot din ng pari ang tanong ni Simon na anong klase ng Diyos ang ganoong nagbibigay ng pasakit. Ani Padre Florentino, ito ang Diyos na makatarungan. Siya ang nagpapala sa mga mababait at nagpaparusa sa mga masasama. Ilang sandali pa ay naramdaman ni Padre Florentino na pinisil ni Simon ang kanyang kamay. Hintay ng pari na ito'y muling magsalita. Ngunit muli niyang naramdaman ang dalawang pisil at narinig ang buntong hininga ni Simon. Isang mahabang katahimikan ang naghari sa buong silid. Nangilig ang luha sa mga mata ng pari kaya binitawan ang kamay ng may sakit. Kumatok ang isang utusan upang itanong kung magsisindi na ng ilaw. Sa tulong ng liwanag ng lampara ay nakita niyang patay na ang may sakit. Lumuhod ito at nanalangin. Tinawag din niya ang mga utusan upang lumuhod at manalangin. Kinuha ni Padre Florentino sa taguan ang maletang bakal na kinalalagyan ng mga kayamanan ni Simon. Pagkatapos ay tumungo ito sa bato na inuupuan ni Sagani upang masdan ang kalaliman ng dagat. Doon ay inihagis ni Padre Florentino ang kayamanan ni Simon.